Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay December 18, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 1, verse 18 to 24. Ganito ang pagkakapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago pa sila ikasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayin ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. At sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki at pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Yung gospel po natin ngayon ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng kalituhan. At ito ay patungkol sa isang taong piniling makinig kaysa mag-react. Alam mo, hindi bida-bida si Jose sa salita, pero siya ay bida sa pagsunod. Sa harap ng isang sitwasyong hindi niya maintindihan, kagaya ng paano magdadalang tao itong si Maria, hindi niya maintindihan yon. Mas pinili niyang huwag manira, huwag magiganti, huwag ipahiya si Maria. At sa kanyang katahimikan, doon nagsalita ang Diyos. Ano ang pinaka-sentro na mensahe ng gospel natin ngayon? Malinaw na ang kalooban ng Diyos ay malinaw sa pusong marunong manahimik at magtiwala. Kung tutusin, madalas ganito rin ang buhay natin. Litong-lito tayo, nabibigla tayo sa mga nangyayari. May mga plano tayong maayos na. Meron tayong timeline, meron tayong expectation, meron tayong pangarap. Tapos, isang balita lang, isang diagnosis lang, isang pagkakamali lang, isang desisyon ng ibang tao, gumuguho ang lahat ng ating pinaplano. Siguro, mayroon sa atin na dumadaan sa ganito. Hindi niya maintindihan paano nangyari ito. Planado naman lahat. O maaring ikaw yung taong dumadaan ngayon sa pagsubok na, ba't ba nagkaganito? Gulong-gulo ang lahat. Hinahabol ka ng lahat ng tao. Hinahanap ka ng lahat ng tao para papanagutin. At gaya ni Jose, ang tanong ay, anong gagawin ko kapag hindi tugma ang plano ko sa plano ng Diyos? Take note,
Kung narinig natin sa gospel, hindi humingi si Jose ng paliwanag. Hindi siya nag-demand ng assurance. Bagkus anong ginawa niya? Sumunod siya kahit may takot pa rin. Dahil minsan, ang pananampalataya ay hindi yung malinaw, hindi kailangan maging malinaw ang lahat. Kundi, ang pananampalataya ay yung tama ang desisyon kahit magulo ang sitwasyon. Sa last part ng gospel, anong sabi? At tatawagin mo siyang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na aalisin ko ang problema mo, kundi ang ipinangako niya sa atin, kahit anong mangyari, sasamahan niya tayo. Kaya ngayong araw na ito, ang hamon sa atin ng mabuting balita ay, number 1, piliin natin yung katahimikan bago ka mag-react. Pangalawa, gawin natin yung tama kahit walang kasigurahan. Kahit hindi mo alam saan ito maglilid. At pangatlo, magtiwala na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo pa nakikita. Minsan, ang pinakamakapangyarihang oo sa Diyos ay yung sinasabi sa gitna ng takot. Let us pray. Panginoon, turuan mo akong tumahimik kapag magulo ang isip, kapag magulo yung puso ko, magulo yung paligid. Bigyan mo ako ng lakas na piliin ang tama kahit hindi malinaw ang lahat. Tulungan mo akong laging magtiwala na ikaw ay Emmanuel. Ikaw yung Diyos na sumasama sa gitna ng kalituhan ko. Kapag hindi ko naintindihan ang nangyayari, hawakan mo ang aking loob para ako ay makasunod pa rin sa iyo. Amen. Baka may kakilala ka ngayon na kagaya ni Jose, nasa sitwasyon ng pagkalito, tahimik, mabigat ang desisyon. I-share natin yung audio gospel na ito. Hayaan mo mangusap yung audio gospel na ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga GC. Dahil alam mo, buhay ang salita ng Diyos. Hindi mo alam kung paano to mababago ang puso ng isang tao. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama, laging nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.